Nandito pa rin po tayo sa Tanggal Pade. Alas 4 gis ng hapon. At mabuti, medyo tumila ang ulan. At sa mismong lugar na kung saan ay ang pinakamababa ang Tarundon. Kaya dito po halos lumabas ang tubig na naipon sa Tanggal Pade. Makakapanyan po natin si Kuya Joe Pangalilingan, ang National President po ng Suiza. Okay, Kuya Joe, magandang hapon. Magandang hapon din, sir, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating himpilan sa radyo natin Gimba. Magandang hapon po. Opo, ito na nga po yung sinasabi ninyo. Opo. Dahil wala pong spillway, ang tubig lalabas sa pinakamababang lugar. Tama po yun, sir. At ito po nga po yung nakita natin nung nakaraan na magdamag na umuulan tapos malakas, talagang hinanap po niya yung hinanap niyo talaga yung mababang lugar at doon lumabas dahil wala nga pong spillway. So perwisyo po yung naidulot nito sa mga mababang lugar dito sa may tabi ng Tanggal Pade. At nangangamba po tayo ulit na magkaroon po ulit ng malakas pa na ulan at hindi titila yung ulan. So mahihirapan po tayo at baka nakita naman po natin na may bitak naman po yung tinambak nila. So pag tuloy-tuloy po yung ulan dyan, dadaan na po sa bitak yung bitak ng lupa, dadaan na po yung tubig doon. Sigurado po yun, magkukolaps po yun. Tayo nangangamba na mawas out ulit itong Tanggal Pade. Sa mga nakakaraan, saan umaabot po itong nawawas out na tubig? Pag nawas out po yan at bigla po nagiba po yan, dadaanan po yan yung Mayamot Uno, Tandok, papunta na po ng Gimba yan. Gimba. Opo. Opo. Yung po bang taga-Kapitolyo ay balita ko parang pumasyal dito? Opo, nagkataon po na nandito rin pa ako dahil nagpapatanim po nga ako ng araw na yon. Dahil nakita ko po na red plate, tayo po ay nagtanong at kasama po nila yung isang engineer ng Municipal Agriculture's Office. So sabi nila, titignan nila kung ano po yung gagawin nila dyan. At sabi nila, gagawan daw po ng spillway. Kailan po yun? Hindi po natin alam dahil yung pong pasyal dito ng Kapitolyo? Kailan lang po yun, nung mga 1 linggo na po nakarakaan. Ito lamang. Mga 10 araw ganun. Okay. At hinihiling din po sana natin na nakita nyo naman yung daan dito. Ito, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na sana makita naman po ng National Irrigation Administration yung panawagan natin noon pa na sana tingnan naman nila yung mga nasa duluhan na mga daan na ginawa nila na hindi po naaabot ng regrabeling. So, napakahirap po yung daan dito. At makikita nyo siguro mamaya kahit picturean nyo, sir, yung daan, i-video nyo kung gaano kahirap po yung daan. Gaano kahirap po yung nangyayari sa mga farmers dito na simpleng bagay kung tutuusin yung pagbababato ng mga daan, ang mga access road ng mga magsasaka. Ngayon, ang nangyayari po dito, doble upa po ang ginagawa po ng mga magsasaka dito dahil nilalabas pa yung ani. Nag-aarkila sila para lang mailabas doon sa mga pwedeng pangkunan ng mga truck. Isa pa, manawagan po ulit tayo sa Kapitolyo. So, sa Kapitolyo po, kami po ay nananawagan sa ngalan po ng mga magsasaka po dito sa Mayamot Uno na nakakasakop dito sa Tanggal Pade. Kami po ay nakikiusap sa ngalan po ng mga magsasaka. Kami po ay nakikiusap na sana magawan ito ng paraan at maayos ang pagkakagawa. Hindi po yung gawa Lunes, sira Martes. So, tayo pa ay nananawagan sa Kapitolyo na sana bigyan ng aksyon yung spillway nito at saka yung pagpapabato na rin. Dahil ito po ay kaluwagan na rin po sa mga magsasaka pag naayos po ito. Maraming salamat, Kuya Joe. At maraming salamat po sa ating lahat taga-subaybay sa ating mahal na himpilan, radyo natin Gimba. Magandang hapon po.